Ang kapitbahay naming aswang noong bata pa ako. Tahimik ang baryo namin tuwing gabi. Maaga nagsasara ang mga tindahan at pagsapit ng alas 9, halos wala ng tao sa labas. Pero may isang bahay na hindi nawawalan ng ilaw kahit madaling araw na. Doon nakatira si Aling Marta. Matanda na siya, laging nakaitim at halos walang kumakausap sa kanya. Sabi ng mga matatanda, wag daw kaming dumaan sa tapat ng bahay niya kapag gabi. Pero siyempre, bata kami noon. Hindi kami naniniwala sa mga kwento tungkol sa aswang. Hanggang sa may nangyari. Isang gabi, inutusan ako ng nanay ko bumili ng suka sa tindahan. Pauwi na ako nang mapansin kong bukas ang bintana ni Aling Marta. Madilim ang loob ng bahay niya. Pero may nakita akong anino. Parang may mahaba itong buhok at nakadikit sa kisame. Huminto ako. Akala ko namamalikmatan lang ako. Pero biglang gumalaw ang anino. Dahan-dahan itong gumapang pababa habang baliktad ang katawan. Nalamig ang buong katawan ko. Pagkatapos, may narinig akong mahinang tunog. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Biglang nagsara ang bintana. Tumakbo ako pauwi habang nanginginig. Kinabukasan, may balita na namatay ang buntis naming kapitbahay. Sabi ng doktor, inatake raw ito sa puso habang natutulog. Pero sabi ng mga tatanda sa baryo, may nakita raw na mahabang dila sa bubong noong gabing iyon. Doon nagsimulang matakot ang lahat. Tuwing gabi, may naririnig kaming kamangkaluskos sa bubong. May umiiyak na pusa. May aso na biglang nagwawala. At tuwing madaling araw, may amoy na parang nabubulok na karne na umiikot sa buong kalsada. Pero ang pinaka nakakatakot, tuwing umaga, laging nakangiti si Aling Marta habang nagwawalis sa harap ng bahay niya. Parang walang nangyari. Lumipas ang ilang linggo. At sunod-sunod ang pagkamatay sa baryo. Puro buntis, puro madaling araw nangyayari. Isang gabi, nagkayayaan kaming magkakaibigan. Nasilipin ang bahay ni Aling Marta. 12:00 ng gabi. Dahan-dahan kaming lumapit sa bakuran niya. Tahimik ang paligid. Walang ilaw. Walang tao. Pero nang sumilip kami sa bintana, nakita namin siya. Hubad si Aling Marta habang nakaupo sa gitna ng sahig. Napapalibutan siya ng kandila at dugo ng manok. Nakapikit siya habang may kinakain. Hindi namin agad naintindihan kung ano iyon. Hanggang sa gumalaw ang kamay na hawak niya. Kamay ng tao. Napatras kami sa sobrang takot. Pero aksidenteng natapakan ng kaibigan ko ang tuyong sanga. Crack! Biglang dumilat si Aling Marta. Itim na itim ang mga mata niya. Ngumiti siya. At unti-unting humaba ang leeg niya. Tumakbo kami nang hindi lumilingon. Naririnig namin ang malalakas na kalabog sa bubong habang may kung anong sumusunod sa amin. Pagdating namin sa bahay, agad naming ikinuwento ang lahat. Kinabukasan, nagsama-sama ang mga lalaki sa baryo, dalang mga itak at sulo. Pinuntahan nila ang bahay ni Aling Marta. Pero pagdating nila ron, wala ng tao. Abandonado ang bahay, maalikabok, at parang matagal nang walang nakatira. Pero sa loob ng kwarto, may nakita silang daan-daang litrato ng mga tao sa baryo. Lahat ng namatay, may litrato. At sa pinakahuling larawan, mukha ko. Mula noon, hindi na ako lumalabas tuwing gabi. Pero hanggang ngayon, minsan naririnig ko pa rin ang tunog sa bubong. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. At minsan, pagising ko ng madaling araw, may bakas ng mahahabang kuko sa labas ng bintana ko.